Hello, welcome po ulit sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa Book of Mark. Ayan, nasa part 6 na tayo. If you have a Bible, please join me po dito sa chapter 1 ng Book of Mark. At tayo ay magpapatuloy sa verse 29. Iyon. Yung last episode natin ay yun na nga, the very start ng ministry ng ating Panginoong Jesus with His disciples, na kung saan ay nagturo siya with authority at nagpalayas siya ng unclean spirit dito sa tao. Makita natin na bago lumayas yung masamang espiritu sa tao ay nagkaroon ng struggle, nag-convulse. At yun ay isang bagay na makita natin na kung ano man yung mga na naging sanay natin, naging routine natin, naging bisyo natin, or naging kasalanan natin, at gusto nating ialis na sa atin, meron talagang struggle. Even nga sa mga rehabilitation, sa mga, let's say, alcohol or drug addiction, meron po yung tinatawag na withdrawals. Excuse me po. Actually, ang nabasa ko po when it comes to yung drugs tulad ng shabu, it takes 2 years na nandoon sa sistema mo, routine mo, na meron kang chance na mag-relapse, na you will do it again. Ika nga. Kaya ano po yan, matinding addiction pag ang shabu ang naging drug of choice ng isang tao. Ayan. Kaya in short, meron talagang struggle. Sometimes we're trying to change ang ating buhay, ating routine, siyempre by the help of God, by the grace of God. Pero meron pa ring struggle yan. But you just hang on and then just continue, and then the next thing you know ay mapapalaya po tayo. Lalo na nandyan po ang tulong ng ating Panginoong Diyos, dahil ang layunin naman niya ay yung tayo ay malaya sa mga anumang sumasakop o nag-aalipin sa mga buhay natin. Marami po kasing klase yan eh. Sometimes even na makita mo sa Facebook na hindi mo alam kung ano na yung ipinopost ng mga tao about their life, ay sometimes nakikita mo meron ding meron ding enslavement na nangyari sa tao. Parang they have to do that to feel to look important or something like that. Ang katotohanan ay ang bawat buhay ay private unless na kung tayo ay mga entertainers na kailangan nating continue to tell people our whereabouts and everything. Okay lang yun, binabayaran naman ng industry yung ganun na tao Pero I believe kung tayo ay mga private citizens, ay mas maigi yung we keep it to ourselves, hindi po ba? Kasi it's between us and the Lord yung dealing ng Panginoon ay sa atin naman, whether yung down natin o yung ups natin, we just have to go through life para yung tamang panahon at attention natin ay naibibigay natin sa mga tamang tao, tulad ng family natin, friends, or kung ano man yung ating dapat, kung saan natin dapat ibuhos ang ating panahon at pansin. Anyway, sige po. Nandito na ngayon ang ating Panginoon, nagturo siya, namangha yung mga tao, astonished sila dahil nagturo siya ng may authority. Hindi katulad ng mga scribes na pag nagbasa sila, meron commentary sa tabi nila at binabasa nila. Ayun. Siguro mensahe din yon sa atin pong mga nagtuturo, na hindi kailangan yung basahin yung
total notes mo sa mga tao. Kung sometimes kung ganun yung ating setting, mabuti pang pinakinggan na lang yung audio. Pero kasi iba yung live Iba po yung in person na maganda yung sabi nga sa Bible College ay yung may eye contact sa ating pong mga audience po. With authority, ibig sabihin alam mo talaga, hindi lang yon, pinuposes mo kung ano yung mensaheng binibigay mo. Ayan, napakaganda po na we will see more ministers or people who deliver the Word of God na may authority, na siya mismo kung ano yung minimensahe niya. Hindi nagkukunwari, hindi po playing a role, ika nga. Yan po kasi yung definition ng hypocrite in the old time. Ang hypocrite ay iba siya off the camera, iba naman siya pag nasa camera. Parang they want to show na mga bida at mga superhuman na pag nasa pulpito na or anything like that. Eto na, we will pick up sa verse 29. Ano po ang sabi? Mark chapter 1 verse 29. Now as soon as they had come out of the synagogue, excuse me po, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. But Simon's wife, mother, lay sick with a fever. And they told him about her at once. So he came and took her by the hand and lifted her up. And immediately the fever left her and she served them. Dito makikita natin yung how amazing the Lord heals people. Yung fever umalis daw. Ano po? I do not have the kumbaga yung medical explanation doon. Basta alam natin ang fever ay dumadapo sa atin. Maraming reason kasi, maraming factors bakit tayo nagkaka-fever. Sometimes ang fever ay indicator na merong infection sa atin. Ano po? Kaya nowadays meron na po tayong mga doctors na pwedeng mag-assess sa lagnat natin, na baka hindi lang simpleng lagnat, baka meron ng infection sa atin na kailangan gamutin. Ano po? Maganda. Siyempre, yung wala na pong mas maigi pa na we have to pray immediately kung ano man yung nagkukos sa fever. But balik po tayo muna, no? Yung kung meron pa po tayong ma-share sa fever ay we will. Dito, pagkatapos ng sila'y makalabas sa synagogue, punta sila ngayon sa bahay ni na Peter, ni na Simon and Andrew. At it so happened na ang mother-in-law ni Peter ay may fever. Sinabihan siya. Okay. Ang unang bigyan natin ng pansin, si Peter ay may asawa po. Dito, kung may mother-in-law, may asawa. Kasi yung may fever nga ay nanay nung asawa niya. So that means yung tradition na si Peter, unang-una ang naging the very first pope, ay hindi po siya akma dito. Dahil ang mga pope, alam natin, wala po silang mga asawa. Pangalawa, ang si Peter ay it will be marami pang taon bago ma-raise yung first pope among sa mga bishops ng Catholic Catholic denomination. Yan. Doon po nagsimula yan Now, kung ang ating pagtanggap, yung si Peter, ang first pope, parang hindi na po siya magiging akma dito sa text na tinitingnan natin. I even heard na si John the Baptist,
siya daw yung pinakaunang Baptist at siya daw yung nagsimula sa Baptist denomination. Hindi rin po yun akma sa scripture. So mga bagay na ganon, sometimes kung meron tayong dating pinapaniwalaan na doktrina, pag makita natin sa scripture hindi in line o hindi consistent sa scripture, nawa ang scripture ang bigyan natin ng authority. Ayan. So ngayon, eto na nga, may fever ang mother-in-law ni Peter, at ang ginawa ng Panginoon ay sabi, so sa verse 31, so he came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her and she served them. So let's go sa fever po, yung lagnat. Ano po? Ang lagnat ay immediate. Pag may infection ng tao, ang body natin i-raise niya yung temperature para makagawa siya ng T3 cells. Ano po? Ano yung T3 cells? Sila naman po yung mga, kumbaga, yung mga fighting armies cells para ma-combat nila. They will fight against infection sa katawan natin kung yung fever ang nagkukos ng kung yung infection ang nagkukos ng fever. Parang kumbaga ang katawan kasi natin meron siyang sariling auto setting yan eh. So i-raise niya yung temperature kasi ang infection ay hihina ang infection sa paglaganap sa katawan natin kung mataas yung temperature natin. At the same time, ang katawan natin, magkikreate siya ng T3 cells para i-combat yung ongoing na infection sa katawan natin. Kaya pag may lagnat, ang makita natin, lalo na sobrang taas, maganda, pinapasuri natin sa doktor. Hindi lang po gagamutin natin para bababa yung lagnat. Kasi pag pinababa natin yung lagnat, ang mangyayari dyan ay lalakas yung infection, at lalaganap yung infection sa katawan natin. In the meantime, wala po tayong lagnat. Kasi yung lagnat lang yung ating tinrit. Ano po? So mas maganda, pinakamainam, dahil hindi lang po tayo dalubhasa, maganda, pinapasuri natin sa doktor. Siyempre, we pray for any condition naman, yes? At blessed po tayo, meron na tayong mga medicine ngayon, kumbaga medical people that we can seek guidance. Ayan. So ngayon, but kung napansin niyo yung word na but ay nandito sa verse 30, verse 30. Verse 30, if I may. Sa verse 30, nagsimula yung verse na but, antithetic, na but yung mother-in-law ni Peter ay may lagnat, sinabihin siya ngayon. So, gagamutin ng Panginoon ang lagnat. Siyempre, kung may infection ba yun, pati yung infection mawawala. Kayang-kaya ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua. Amen. So he came and took her by the hand and lifted her up. Kumbaga, kung nakahiga siya, tinulungan pang makatayo. And immediately, the fever left her and she served them. Hanggang dito lang po tayo para at least meron po tayong very small segment na ma-share even sa araw na ito. Ngayon, makikita natin, after na ang mother-in-law ni Peter, na hindi man na-mention ang kanyang pangalan, received ministry from the Lord, ay anong ginawa niya? She served them. So makita natin yung natural response ng taong naka-receive ng ministry sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung ano na yung mga ministry na natatanggap natin from the Lord. Ako po personally, ang na-receive kong ministry ng galing sa Panginoon ay nabigyan niya ako ng panibagong direction sa buhay. Nabigyan niya ako ng kaisipan na hindi pala yung
kung ano yung nakikita natin at the moment dito sa mundo ang more important, kundi yung what is coming. Ano yung mga sinasabi niyang klaseng buhay at mundo na papadating sa ating. Binigyan niya ako ng kaligtasan ng aking kaluluwa, meaning hindi ko kayang itama ang buhay ko nung ako ay maniwala, manampalataya, panghawakan ko ang kanyang mga pangako. Ako po ay binigyan niya ng kaligtasan. Ayan. Kaya ano ngayon in return ang pwede kong i-serve sa kanya? Well, sinasabi po ng Galatians na ang aking buhay na ang ibinubuhay kong buhay ay hindi para sa akin kundi para sa taong nagligtas sa akin. We will post po sa sa screen. Yun po'y napakagandang respond ng tao. Kaya kung minor lang ang na-receive po ninyong ministry sa Panginoon, well, serve Him minor. Kung major pala ang na-receive ninyo, ay serve Him all your life. Ano po? Sinabi rin ng Panginoon na He who forgave much, love much. Ayan. Ay, flash natin sa screen para kung mga note takers po tayo, ay ma-remember natin yon. Kaya, yes, I understand. Iba-iba po yung, kumbaga, iba-iba yung degree ng pagsiserve ng mga tao. Makikita mo sa church parang darating yung tao, mag-a-attend at uuwi lang. Alright, kung yun lang yung na-receive mong ministry sa Panginoon. Pero if we are talking about eternal life, na yung buong creation na visible ngayon, ay kung lahat ng nakikita mo, buong mundo even, ay mas mahalaga pa yung natanggap natin dahil kaligtasan ng kaluluwa natin. Yun lang ba ang ministry na pwede mong ibigay sa Panginoon? Well, the answer is no. Pero I understand, hindi naman po lahat ng nasa church na fellowship ay ligtas na. At pangalawa, hindi naman sila lahat ay naunawaan nila. Yun nga po ang yung kahalagaan, importance ng napapag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Kaya the more we understand anong ginawa ng Panginoon sa atin, the more we are now into serving Him. Everything, all in ang ating pagsaserve. That means we truly understand ano yung ginawa ng ating Creator, ng ating Panginoon, ng ating Savior. Ayan. O sige po, we will stop here. Salamat po. At please, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay subscribe sa ating pong channel and tell people, share people about sa ating ginagawang pag-aaral na ito. Salamat po. Hanggang sa susunod. Si Pastor Rameses Gamboa po ito. God bless you and Shalom. Shalom.